Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Old Testament sa Job, Kabanata 12, talata 7. Ang sabi po dito, ang ibon at mga hayop ay marunong pa sa iyo. Sa kanila ay magtanong at ikaw ay matututo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuring pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Napakalaga sa buhay natin na yung tinatawag na meron tayong natututunan. Kaya nga tayo ay nag-aaral, tayo ay nagbabasa, nakikinig, kasi part yun para matuto tayo. At syempre, hindi lang yan sa pakikinig at pagbabasa, kahit dun sa pagninilay natin o kaya pag-o-observe natin sa paligid natin, sa mga nangyayari sa mundong ito, sa lahat ng nilikha ng Diyos, kahit sabi nga, sa mga ibon, sa mga hayop, kahit hindi lang sa mga ibon, hayop, lahat ng nilikha ng Diyos, meron pong dahilan yan kung bakit yan nilikha ng Panginoon, at ito ay para tayo ay matuto. Madagdagan yung ating kaalaman, yung ating karunungan. At hindi lamang doon, napakahalaga na ito'y ating maunawaan. Kasi kapag hindi natin yung nauunawaan ang isang bagay na nangangailangan talaga na masagot ito. At ang mga kasagutan, ito ay nakadepende sa matututunan mo at kung uunawain mo. Diba? Kasi kahit ipaintindihan sa iyo, kung hindi mo man uunawain, ay wala rin. Hindi mo rin talaga maunawaan yon. Kahit yan pa yung pinakamahusay na tagapagturo, kung hindi mo talaga sa pagninilayan at pag-aaralang mabuti, mahirapan talaga tayong unawain yung mga bagay na gusto nating matutunan at gusto nating maunawaan. Kaya nga sabi ni Job dito, ang ibon at ang hayop ay marunong pa sa iyo. Yung sinasabi doon sa kanila ka magtanong at meron kang matututunan. Kasi yung mga hayop na nilikha ng Diyos, alam nila yung purpose nila 'Di ba? Bakit sila nilikha? Yung mga puno, alam din nila yung purpose nila. Bakit sila nilikha ng Diyos? No? Para mag-produce ng pagkain, para yung pollution, no? At least kahit paano ma-prevent, no? Kaya mabawasan kasi sila yung humihigop, no? Sila yung nag-absorb ng carbon dioxide, and the same time, sila naman ang nagre-release ng oxygen, no, para tayo ay makahinga. So may kita natin kapag naunawaan natin yung purpose natin sa mundong ito, magkakaroon tayo ng halaga, no? Magkakaroon tayo ng silbi sa mundong ito. Kasi kung iisipin mo nga, yung kinakausap dito, tayo na tao. Pero sabi niya, kung gusto mo matuto, kailangan mo munang magtanong, no? sa mga hayop, sa ibon, no? Sa mga nilikha ng Diyos. Kaya nga may kita mo, may mga account sa Bible, tignan mo ang langgam, tignan mo yung mga butiki, di ba? Yung mga langgam, wala man silang leader, pero may sinusundan sila, yung butiki, di ba? Nasa palasyo ng hari. Kaya may kita mo, marami kang matututunan dun sa kanila na magpapaunawa sa atin. Kung itong mga nilikha ng Diyos na ito, mas mababa kaysa sa atin, di ba? Alam nila yung dapat nilang gawin. Alam nila yung purpose nila. Nagkakaisa sila. Alam nila kung saan yung lugar na mas maganda. Tayo minsan ng mga tao na dapat tayo yung mas nakakaunawa, mas tayo dapat yung may karunungan, may kaalaman, pero ang problema, nawawala kasi tayo sa purpose natin Kaya pag wala na tayo sa purpose, baka tayo nilikha ng Diyos, ay talagang magiging wala tayong silbi, di ba? Mawawala tayo ng halaga sa mundong ito. Kasi ang paglikha ng Diyos sa atin para sa kabutihan, no? Tayo ay sumunod sa kanyang kalooban. Ang magiging silbi mo na lang, siyempre, pag hindi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, meron ka na lang silbi sa kasamaan o kaya sa kadiliman. Di ba? Kaya napakahalaga na inuunawa natin. At may mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Tingnan mo dyan, may mensahe dyan ng Diyos. Minsan baka nasosobra na tayo ng yabang. Di ba? Medyo mataas na yung tingin natin sa sarili natin. Kahit nga yung mga bata, di ba? Matuto ka sa mga batang ito.
ano bang yung meron sila na dapat meron din tayo. Sa mga taong dumadaan sa mga problema ng kanilang mga buhay, marami tayong matututunan sa kanila. Ano ba yung mga mali na nagawa nila? Bakit nagkaroon sila ng problema? Nagkaroon sila ng ganitong mga karamdaman, kabigatan sa buhay. So kapag natutunan mo yun ang magtuturo sa atin na umiwas sa mga bagay na yun para hindi natin sapitin yung kanilang pinagdaanan. Diba? Hindi natin sapitin kung ano man yung sitwasyon nila na kinahaharap sa buhay po nila. Kasi mahirap kasi pag hindi natin inunawa yung mga bagay sa mundong ito. Kasi parang ano yan may isang incheck na na-confine sa ospital at meron siyang malubhang karamdaman. At bago siya namatay, may sinabi siyang importanteng statement para sa kanyang naiwan na mahal sa buhay, no? Yung kanyang pamilya. At yung pinagsabihan niya, yung in charge sa kanya, no? So in-check na ito, nagkasakit siya na sa hospital sa Amerika, no, hindi sa China. So marami siyang sinabi, no, na meron siyang importanteng bagay na sinabi doon sa nurse in charge. Kaso yung problema mga kapatid, kahit gaano man kahalaga, importante yung statement na sinabi niya, ang naging problema mga kapatid, yung pinagsabihan niya, hindi nakakaunawa ng anumang lengguwahe ng Chinese, no? Yung kaya Mandarin, Hokkien, hindi siya nakakaintindi yun. So, ibig sabihin magiging useless lang para sa kanya kasi hindi niya may papaliwanag dun sa pamilya ng mga naiwan. So, doon bakalaga yung yung karunungan, yung kaunawaan. Kasi pag hindi natin alam, katulad yun, paano mo i-explain? Paano mo gagawin yung isang bagay kapag hindi mo naunawaan? Kaya nga meron mga translator ngayon, di ba? Kung hindi ka marunong mag-English, mag-download ka lang, no, sa ng apps mo para sa translation. Para habang nagsasalita ka, may nagtra-translate ang sinasabi mo. Kasi mawawalan ng saysay, yung sasabihin mo, mawawalan saysay, kabuluhan, yung pag-uusap mo sa isang tao, kung pareho kayo hindi magkakaunawaan. Kaya napakalaga talaga mga kapatid na patuloy tayong nag-aaral, no? Patuloy tayong nagmamasid, patuloy nating inaalam yung mga bagay na hindi pa natin alam, di ba? Kasi ganun talaga ang buhay mga kapatid. Maraming pa mga bagay sa mundong ito na hindi natin alam at kailangan pa nating matutunan. Minsan akala natin dahil nagkakaedad na tayo kaya solid sa amin, maraming naglilingkod sa Panginoon na tumatagal na sa paglilingkod sa Diyos na minsan akala nila, alam na nila ang lahat ng dapat nilang malaman sa paglilingkod sa Panginoon. Pero minsan, na marami pa pala, minsan yung mga pinaka-basic na mga bagay, yung pa yung nakakalimutan. 'Di ba? Minsan sa sobra nating palalim sa karunungan at kaalaman, minsan yung mga basic na mga kaalaman, minsan yun ang nakakalimutan natin. At bakit napakalaga maunawaan natin yung isang bagay kasi hindi mo makakalimutan ang isang bagay na naunawaan mo. Kasi magiging parte na ng buhay mo yun eh. 'Di ba? Kaya tingnan mo kapag naunawaan mo yung isang bagay, kahit balibalik na rin man yung question, yung tanong sa iyo, kaya mo siyang sagutin. Kasi bakit? Naunawaan mo yun eh. 'Di ba? Kaya mo siyang i-explain sa pinakasimple na maunawaan ng mga tao. Pero kahit kapag hindi mo siya naunawaan, siyempre mahirapan ka. No? Kahit anong simpleng explanation, hindi mo ma-explain. Di ba? Maguguluhan ka talaga. Kaya dito may kita natin mga kapatid, sabi, tanungin mo yung ibon tsaka yung mga hayop. Kung gusto natin kasing matuto, walang mas mataas, walang mas mababa. Diba? Na ititignan mo yung tao. Kasi ang karunungan, yan eh, walang pinipili ng estado ng buhay ng isang tao. Diba? Kunyari, yung kung taga-syudad, pag may mga taga-probinsya, kuya, laki sa pagsasaka. Pag pumunta sa syudad, minsan pinagtatawanan nila. No? Kasi magsasaka, galing sa probinsya. Pero kapag ikaw naman taga-city at pumunta ka sa probinsya o sa mga bayan-bayan, ikaw naman yung pagtatawanan, di ba? Kasi hindi mo alam yung paano magsaka, no? Paano mamuhay ng simple sa lugar na yan. So minsan pinagtatawanan ka kasi sa kanila sanay sila doon eh, di ba?
Kaya meron tayong matututunan din, no? Kahit nga sa gawain eh. Kahit mga bago lang na attender yan, meron ko pa rin matututunan sa kanila. Kaya nga to, hayop na to eh, di ba? Kaya sabi niya, kung gusto mo magtanong ka. No? Pero siyempre, hindi mo naman pwede silang tanungin yan, no? Kasi pag tinanong mo yan, no? Paano sasagot siya yan? Ang pinakaano nandun is, na pinapakita ng Lord na ito, kahit mga hayop lang to, ibon na ito, may matutunan ka sa kanila. Kaya hindi mo dapat tinitingnan yung sarili mo na para mas angat ka sa kanila, mas marami yung alam mo sa kanila, di ba? Kasi yung totoong may alam, hindi niya ay pinagkakalat at hindi niya sinasabing meron siyang alam. 'Di ba? Kasi the more na dumarami yung nalalaman mo, the more na nakikita mo, marami ka pang hindi alam na dapat mo matutunan. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki, no? Hindi tayo pwedeng magmataas. Una, siyempre sa Diyos at sa kapwa nating tao. Kasi the more tayong natututo, lumalawak yung ating kalaman at pangunawa, mas the more nating na-appreciate yung buhay, no? Mas lalo tayong nagiging masaya, na mas lalo tayong nagpapasalamat, nagiging thankful tayo, mas lalo nating pinapalagahan yung mga bagay na meron tayo, yung mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, mas lalo nating nai-enjoy yung buhay, no? Kahit pa may mga suffering, kahit may mga problema, no? Patuloy pa rin tayong nagpapasalamat sa Panginoon. At tulad nyo, may isang tao na nasunugan sila, no? Yung mga property niya nasunog, pero ang pinasalamatan niya sa Panginoon na kumpleto pa rin yung dalawa niyang kamay, para makapagtrabaho pa rin uli, kasi yung mga nawalang property niya, pwede pa naman maibalik yun, no? As long na kumpleto pa yung kamay mo. Diba? So, pinasalamatan niya pa rin yung sa Diyos na at least kumpleto pa yung dalawang kamay niya. Diba? At least pwede pa siya mag-umpisang muli. At least kung kumpleto pa yung kamay mo, malusog pa yung pangangatawan mo, masosolve ang lahat ng bagay, no? Diba? Kung gumagana pa ng ng tama yung utak natin, di ba? Tapos makakapag-isip ka pa, makakaplano ka pa, no? Paano makakasurvive sa mga pinagdaraanan po natin sa buhay. Ang tao kapag damor ka na natututo, nakikita mo na dapat makontento ka at yung contentment ba at saka yung na masalo mong nagiging nakikita yung kahalagahan ng maging thankful, magpasalamat, maging masaya sa buhay na ito. Nakikita mo na hindi maganda, na pakasama, no? Gumawa ng mali, at walang magandang kahinatnan kung tayo ay lumalabag sa kalooban ng Panginoon. Kaya sikapin natin, huwag tayong titigil, no? Napaunlarin yung ating karunungan at ang ating kaalaman. At the same time, hingin natin sa biyaya ng Panginoon na ipaunawa ng Diyos yung mga bagay nito sa atin. Kasi yung nalaman mo, kung hindi mo naman talaga lubusang nauunawaan, sayang din. No? Diba? Sayang din yun. Mas lalo nating ma-appreciate, mas lalo nating mabibigyan ng halaga yung isang bagay kasi nauunawaan natin yon. Mas lalo nating mamahalin yung mga bagay na yon. So, yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin at punuin tayo ng karunungan at kalaman at pangunawa upang tayo patuloy na magtagumpay sa buhay. So, yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.